Hello, Exun. The last time narinig natin yung prophecy ni Isaiah about the coming Messiah, the hope of the nations, the light of the world. Pero na-prophesy din niya that the Messiah will be rejected and will suffer as our substitute for our sins, so that those who believe may be saved. And now in the passage of time, dumating na yung panahon for the promise, for the prophecy to be fulfilled. And so ngayon dito tayo sa story number 8, ang kapananganakan ni Jesus. Now, sa paglipas ng panahon, ang propetang Isaiah ay namatay na. At ang Israel ay pumailalim sa kapangyarihan ng Rome. At sila ay nag-utos na ang lahat ng tao ay pumunta sa kanilang mga bayan upang magrehistro para sa kanilang buwis. Merong isang tao na nagngangalang Jose na siya ay itinakdang ipakasal kay Maria. Ngunit si Maria ay buntis na. Ang kanyang pagdadalang tao ay hindi pangkaraniwan, sapagkat ito ay lalang ng banal na espiritu. At dahil dito, si Jose ay pumayag na ikasal kay Maria. Si Jose at Maria ay pumunta sa Bethlehem upang magparehistro. At si Maria ay manganganak na. Ngunit dahil wala silang makitang matuluyan, si Maria ay nanganak sa isang kulungan ng mga hayop. Ang pinanganak niya ay isang lalaking sanggol. Pagkalipas ng 8 araw, ang bata ay tinuli at pinangalan ng Jesus. Pagkalipas ng 1 buwan, si Jesus ay dinala ni Maria at ni Jose sa templo ayon sa kanilang kaugalian. Now, nung sila ay papunta sa templo, nakasalubong nila ang isang matandang nagngangalang Simeon. Now, si Simeon ay isang taong may takot sa Diyos, at siya ay sinabihan ng Diyos na hindi ka mamamatay hanggang hindi mo nakikita ang tagapagligtas ng mga bansa at ang hari ng Israel. Nung araw na yon, siya ay nitusan ng banal na espiritu na pumunta sa templo. At nung makasalubong niya sila Maria at si Jose, ay kinuha niya ang bata at nagsabi na maari na akong mamatay sapagkat nakita ko na ang tagapagligtas ng mga nasud at ang liwanag ng Israel. Binless niya sila Joseph at si Maria at sinabi na ang batang ito ay itatakwil ng marami dito sa Israel. At dahil dyan, siya ang magiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Ngunit ang batang ito ay magbibigay ng kagalakan sa maraming tao. Igsuon, ang kapanganakan ni Jesus ay fulfillment ng pangako ng Panginoon in as early as doon pa lang sa Genesis 3:15. And for thousands of years, the prophets of God, like Isaiah, have foretold the arrival of the salvation of the nations. Kaya Christmas, Igsuon, is not about Santa Claus. It's not about Christmas trees. And it's not even about gifts and all those things that our culture has now made it to be. But Christmas is all about the birth of Jesus, the Savior. He is Christ the Lord, sabi nga ng mga anghel, who has come
to take away the sins of the world. Thus was He born, igsuon, to bear our sins on the cross, to die, to be buried, and on the third day to rise again, to give life to those who would believe. Ang susunod nating devotional ay tungkol sa story 9, tungkol naman sa pagbisita ni Jesus sa templo. God bless you, igsoon.